Magandang araw sa inyong lahat. Ang aming tatalakayin ngayon ay tungkol sa mga uri ng pagpapahayag. Pero bago natin tumungo sa mga uri ng pagpapahayag, atin munang tukuyin kung ano ba ang pagpapahayag. Ang pagpapahayag na kung isalin sa Ingles, ito ay bilang isang ekspresyon, manifestation, or declaration. Ito ay tumutukoy sa proseso ng paglalahad, pagpapakita, o pagpapahayag ng mga ideya, damdamin, opinyon, o katotohanan sa pamamagitan ng salita, aksyon, sining o iba pang paraan. Ito ay isang malawak na konsepto na maaaring gamitin sa iba't ibang larangan ng buhay. Sa pag-unawa ng konsepto, ang pagpapahayag, ito ay maaari itong mangyari sa pamamagitan ng salita, tulad ng ating pagsasalita, pagsusulat o pagbigkas ng opinyon na isang talakayan. Ito rin ay maaaring sa aksyon, like halimbawa, pagprotesta. Pwede din sa sining, sa pamamagitan ng pagpintura, musika o sayaw, at iba pang paraan like tulad ng body language, simbolo o kahit na digital sa mundo gaya ng mga social media platforms. At tayong lahat ay pwedeng gumamit nito. Pagkatapos na yung tukuyin kung ano ang ibig sabihin ng pagpapahayag, tumungo naman tayo sa mga uri ng pagpapahayag. Una ay ang paglalarawan o descriptive. Ito ay mula sa salitang Ingles na descriptive, isang estilo ng pagsusulat o pagsasalita na naglalayong bumuo ng malinaw na larawan sa isip ng mga bumabasa o nakikinig. Na sa halip na simpleng sabihin ang mga katotohanan, ginagamit nito ang mga salitang naglalarawan upang gawing buhay at detalyado ang isang ideya, bagay, tao, lugar o sitwasyon. At ang layunin ng paglalarawan ay ito ay bumubuo ng malinaw na larawan sa isip ng mga bumabasa at nakikinig, na ibig sabihin ay tulad ng paglalarawan ng isang lugar na parang naroon ka mismo. Ito din ay gumagamit ng salitang naglalarawan, abstract man o konkreto sa mistilong pamamaraan. Let's say for example, halimbawa, kung ang in a simple word, ang pag-ingon kay ang bahay ay maganda, sa paglalarawan ito ay maaring sabihin na ang bahay ay puting-puti at may mga bintana na kumikinang sa araw-araw. Ito ay gumagamit ng mga abstract or maaring hawakan tulad ng kulay o hugis. Ito ang mga ideya tulad ng damdamin o kalagayan at inihatid sa isang maayos at kaakit-akit na estilo. Ang paglalarawan din ay ito ay kasama ang pang-uri o adjectives tulad ng maganda o malaki. Ito ay naglalarawan ng bagay. Ito din ay pang-abay o adverbs tulad ng mabilis o banayad, naglalarawan kung paano ang aksyon. Pandiwa o verb tulad ng tumakbo o kumanta na nagpapakita ng galaw, at ang pandama ng manululat tulad ng paglalarawan ng amoy, tunog, o pakiramdam upang gawing buhay ang salita. Ginagamit din ang paglalarawan sa pagbibigay direksyon. Halimbawa, lumiko sa kanan ng mabilis. Ang paglalarawan din ay nagpapakilala ng iniidolo tulad ng paglalarawan ng talento ng isang artista na kumikinang sa entablado at pagpapakita ng kagandahan ng paligid. Halimbawa, ang bundok ay berde at sariwa sa umaga. Sa kabuuan, ang paglalarawan ay katulong sa pagbibigay kulay at detalye upang mas malinaw at kakit-akit ang paglalarawan. Ang tekstong paglalarawan din ay may tatlong pangunahing katangian na nagiging dahilan upang ito ay maging epektibo at kakit-akit. Ang una ay malinaw na nailalarawan sa talukap mata ang bagay o lugar na tinutukoy. Ibig sabihin, kay kanang makita nimo in your naked eye mismo dayon ang kanang kwan kung unsa man siya na kwan baron isa ba itong abstract o pananaw lang. Ito ay ginagawa nitong parang nakikita mo mismo ang detalye na walang anumang hadlang, tulad ng paglalarawan ng isang hardin, berde at puno ng mga bulaklak na kumikinang.
Pangalawa, taglay nito ang uring karaniwan o masining na paglalarawan. Ito ay kung saan maaring simple at direktang paglalarawan. Muna saya ang kanang karaniwan lang ang pagsulti sa kanang na kanang kuan kana siya na object baron. At o may estilo o hemanasyon like kanang masining ba siya. Let's say for example, halimbawa, ang isang bundok, kung makakita ta og bundok kay kung karaniwan lang kay ito ay ang atong pag-describe na kay mataas. Pero in terms of masining, ito ay in terms of masining kay ang pag-describe ani or paglalarawan nito ay isang higante na nagbabantay sa lambak. Muna siya. Then ang ikatulo kay ang gumagamit ito ng mga salitang pang-uri tulad ng malinis o malaki, pang-abay tulad ng mabilis o banayad, at pandiwa tulad ng tumakbo o kumikinang. Ito ay upang bigyang buhay ang salita at gawing mas detalyado ang paglalarawan. Sa kabuuan, ang katangiang paglalarawan ay nagbibigay ng malinaw na larawan at nagiging daan upang mas maipahayag ang mundo sa pamamagitan ng salita. Sa pang-apat na katangian ng tekstong paglalarawan, ito ay nagagawang isabay sa sariling imahinasyon ang daloy na paglalarawan ng teksto. Ibig sabihin, dapat nagagawa mo magsabay sa imahinasyon mo habang nagbabasa o kaya madali mo itong nakikita o naiisip sa isip mo. Pang-lima, ganap na kaalaman sa kakayahan at kalikasan ng paksang inilarawan. Ibig sabihin, kailangan din ang nagsusulat ay alam na alam ang lahat tungkol sa paksang inilarawan, tulad ng kung ano ang itsura, gamit o ugali, para tama at kumpleto ang impormasyong ibinibigay na sa mamabasa. Sa kabuuan, ang katangiang ito ay nagbibigay ng malinaw na larawan at nagiging daan upang mas maipahayag ang mundo sa pamamagitan ng salita. Umangon naman tayo sa kahalagahan ng paglalarawan. Una, naaninag ng malinaw na kaayusan at kaanyuan ng nilalarawan. Ibig sabihin, malinaw nating nakikita ang kaayusan at itsura ng anumang bagay, tao, o lugar na tinutukoy sa ating paglalarawan. Pangalawa, natutukoy ng madalian ang larawang inihayag. Like, madali nating natutukoy agad kung ano ang pinapahayag ng ating paglalarawan. Pangatlo, natututong gamitin ng pang-uri sa tamang sitwasyon. Let's say, matuto tayong gumamit ng mga salitang naglarawan o pang-uri sa wastong paraan at sa tamang sitwasyon. Like kanang ganing sakto ang iyahang ng pang-uri na gigamit para dili gani siya nakakalito. Then pang-apat ay nalilinang ang kabatirang pangsarili sa gawaing paglalarawan. Ito ay sa pamagitan ng paggawa ng paglalarawan, nalilinang natin ang sarili nating kaalaman at kakayahan sa masining at detalyadong pagpapahayag. Kasunod ay humayo naman tayo sa proseso ng paglalarawan. Una ay ang pagtingin sa ilalarawan. Ito ay kung saan kinukuha ng manululat ang lahat ng detalye at impresyon mula sa bagay, tao o puok na kanyang ipapaliwanag, like kanang gather information kung unsa man ang iyahang unsa man ang iyahang let's say concept sa iyahang descriptive ana. Ikaduha kay pagpili ng mga salitang gagamitin. Dito pumipili ang manululat ng mga angkop at epektibong pang-uri at parilala na makapagdudulot ng malinaw na larawan sa isip ng mamabasa. Pangatlo ay pagsulat o paglalarawan ng bagay o lugar o pangyayari sa paraang organisado at masining upang maging buo at epektibo ang teksto. Pagkatapos ng proseso, humangon naman tayo sa uri ng paglalarawan. Una ay ang karaniwang paglalarawan. Ito ay uri ng paglalarawan na kung ano ang nakikita, nadarama, nakikinig, naririnig, o di kaya'y nalalasahan, iyon ay ilalaman sa ginagawang paglalarawan.
Ang karaniwang paglalarawan ay ito ay pinakasimpleng uri kung saan ang layunin lamang ay ilarawan ang paksa batay sa kung ano mismo ang nakikita, nadarama, nakikinig, naamoy o nalalasahan ng naglalarawan. Sa ganitong uri, ang paglarawan ay direkta at walang labis na emosyon o pansariling damdamin. Ipinapahayag lamang nito ang eksaktong katotohanan o mga sensory detail ng paksa upang maging malinaw at tumpak ang pagkakilala nito. Let's say, for example, isang lumang mesa o karaniwang paglalarawan kay kung usay mo nakita sa kana siyang lumang mesa kay mura jud ang imuhang ilarawan. Let's say, for example, ang mesa ay yari sa kahoy at may kulay na mapusyaw na kayumanggi. Muna siya, kung unsa may color sa kanan siya na lamisaha, mura pa na mo ang ikanang kuanibutang sa paglarawan nimo. Muna siya ang karaniwang paglarawan. Kalawang uri ng paglarawan ay masining ng paglarawan. Ito ay paglalarawang abstract na di mo nakikita ng konkreto ang larawan o imaheng isinasaad ng manulat. Like ka na ganing imagination lang. Yung nga na siya na paglarawan. Like you're making up kana siya na paglarawan. Ang masining na paglarawan o sa hitibong paglarawan ay kabaliktaran ng karaniwang paglarawan. Ito ay abstract dahil hindi lamang ang nakikita ang inilarawan kundi ang pwede siya ang emotion, ang damdamin o pasariling pananaw ng manulat tungkol sa paksa. Gumagamit ito ng matatalinghagang salita, paghahambing tulad ng simile or metaphor, at iba pang tayutay upang hindi mo makita ng konkreto ang larawan kundi madama at maisip mo ang lalim ng kahulugan at imaheng ipinapahiwatig. Let's say, halimbawa, ang mesa ay tila isang matandang saksi ng panahong lumipas. Muna siya, like tayutay siya ba? Muna siya ang masining na paglarawan. Halimbawa ng masining ng paglarawan kay ang mesa ay tila isang matandang saksi ng panahong lumipas. So, kana siya nakakita ng, let's say, for example, ang author, kaya nakakita siya og lamesa na kana ganing grabe ka, kuha na siya, luma na ba siya. So, ang pag-describe na kay, let's say, kung in terms of color, kay ang kulay nito ay mistulang balat ng sinulog ng tag-init at niluma ng madalas na paghawak o kaya ang mga gasgas sa gilid kay ang mga pilat na nagkukwento ng libong-libong hapunan, tawanan at mga lihim na binulong sa ibabaw nito. Sa bawat kanto, ramdam mo ang bigat ng alaala. Hindi ito simpleng kahoy, kundi isang tahanan ng nakaraan na tahimik na naghihintay. Like kanang ganing maragi sa gulan na niya o kanang metaphor, kana siya ang paglarawan sa kanang simple lang na lamesa. Muna siya ang masining na paglarawan. Pagkatapos, ang paglarawan din ay may mga dapat isaisip sa pagsulat ng talatang naglarawan. Una ay ang layon. Ito ay kailangan ang malinaw na paglarawan kung nais ipakita ang kaibahan ng isang bagay sa kauri nito. Ang layon kay ito ang dahilan kung bakit ka naglarawan. Kailangan ang iyong paglarawan kay malinaw at tumpak, lalo na kung nais mong ipakita ang pagkakaiba or kanang difference niya sa isang paksa sa iba pang kauri nito upang hindi magdulot ng kalituhan sa mamabasa. Let's say, halimbawa, ang librong ito ay kulay asul at may makinis na pabalat. Ang layon kay ang mga pahina nito ay makapal at kulay dilaw dahil sa kalumaan. Let's say, iyang describe kay ang kanang book. So, ang iyahang cover sa book kay kanang kuan ay color blue. Wala siya. Nang iyahang pag-describe kay makinis at pabalat. Ang layon kay kanang kuan ay ang mga pages gani kay makapal at kulay dilaw dahil sa kalumaan. Muna siya na kanang kuan gani ang layon kay dapat nimo ipakita ba kung unsa jud ang difference ana siya in terms of paglarawan. Ikaduha kay ang abot ng tanaw. Ito ay makakatulong sa
ikalilinaw ng paglalarawan kung ilalarawan lamang ang abot ng tanaw mula sa kinaroroonan na paglalarawan. Ito ay kanang makit-andra o naririnig ng lalarawan mula sa kanyang kinatatayuan. Tinitiyak na ang paglalarawan ay may direksyon at hindi nagiging kalat at magulo. Ito, halimbawa, ilarawan lamang ang mga bagay na nakikita mula sa isang bintana. Like na kung naka sa bintana, kung unsa man ang imuha makita or imuhang natanaw, wala na siyang imuhang ilarawan. Halimbawa, mula sa bintana, nakikita ko ang malaking puno ng mangga. Sa gitna na bakuran at sa ilalim nito ay nakasabit ang duyan na kulay pula. Sa likod ng puno, tanaw ang bubong na kulay tanso ng bahay ng kapitbahay. Hindi ko nakikita ang likod ng bubong na iyon, tanging ang mga bagay lang ang direktang abot ng aking paningin mula sa posisyong ito. So, muna siya. Ang abot ng tanaw. Muna siya ang kanang kuaipod. Ang one of the isa-isip ang pagsulat. Muna siya. Then, ikatulo kay ang katangiang namumukod. Humanap ng mga katangian na siyang magpapabukod sa mga kauri nito. Sa madaling salita, ang layo nito ay ibukod ang paksa mula sa iba pang uri nito. Halimbawa, si Bantay ay hindi lang ordinaryong aso. Ang kanang tenga niya ay laging nakatiklop pababa na para bang may sekreto siyang pinapakinggan. At sa halip na tumahol, madalas siyang umuungol na tila isang pusa na siyang pinakanamumukod tanging ugali niya. Kana siya ibukod balik ka ng i-separate. Kana siya i-separate siya. Then pang-apat, ang anyo ng bagay sa kabuuan. Ginagamitan ito ng mga pangungusap na napapakilala ng laki, hugis at kulay ng anumang bagay sa inilalarawan. Let's say, halimbawa, ang gusaling iyon ay may hugis na parisukat at napakalaki. Umaabot sa 5 palapag ang taas. Ang mga dingding nito ay kulay abo na may mga batik-batik na lumot. Sa kabuuan, ito ay isang malaki at matibay na estruktura sa angkop na laki at forma nito. Muna ang pag-describe ba kay kanang in terms of sizes. Muna siya ang kanang ika-4, ang anyo ng bagay sa kabuuan. Magandang araw sa lahat. Ang tatalakayin po natin ay ang paglalahad. So, ano nga ba ang paglalahad? Ang paglalahad ay isang anyo ng discourse na may layuning magpapaliwanag, magbigay ng impormasyon, magturo at magbigay aliw. Ang mga ito ay nasusulat sa anyong sanaysay na maaaring malawak o partikular at tiyak ang paksa at maaaring seryoso o nakikipag-usap ang himig. Layunin ng paglalahad ang makapagpaliwanag ng walang kinikilingan. Sa ginagawang pagpapaliwanag, kailangan maging objektibo sa paggamit sa mga makabilang mukha ng isyu o ng paksang tinalakay. Ang susunod na tatalakayin naman natin ay ang katangian ng paglalahad. So una, ang paglalahad ay puno ng kaisipan na naglilinaw ng mga bagay-bagay o pangyayari. Malaman sa diwa ang dapat sa pagpapaliwanag upang malinaw na makuha ng makikinig o bumabasa ang ipapahayag. So dapat if ikaw maglahad ka or mag-present ka is dapat simple at klaro para maintindihan ng mga mambabasa o sa mga nakikinig. Next naman, ang pangalawa ay sa pagpapaliwanag, kailangan di maligoy. Ang diretsong pagsasabi ng ipinapaliwanag ay kailangan upang maiwasan ang kalituhan. So, dapat if napapaliwanag ka sa iyong paglalahad ay dapat walang
paligoy-ligoy bitaw, like direct to the point dapat. So next, ang pangatlo naman ay kailangan sa paglalahad ang gamit ng simpleng pananalita sa natural na pamamaraan. Ang kadalasang paggamit ng mga matatayog na pananalita ay maaaring magdulot ng kamalian o kalabuan sa bagay na dapat sanay malinaw na ipapaliwanag. So dapat if kanang nag-present kanang mga hard nga mga dili ma-understand bitaw dayon nga mga word sa imong paglahad or pag-present kay naagidrabay ka ng dili kayo makasabot ana. So anang i-refrain lang na siya, and ang paggamit ng simpleng pananalita at natural na pamamaraan ay inirekomenda at anang yun ang gagamitin na lang. Sa pang-apat naman ay isa-isang ipaliwanag ang mga detalye kung kinakailangan upang maiwasan ang kaguluhan. At ang pang-lima, kung pasalita ang pagpapaliwanag, sikaping maging malinaw ang pananalita at iwasan ang maraming galaw ng katawan o kumpas ng kamay habang nagpapaliwanag. Ang sobrang galaw o kumpas sa pagsasalita o pagpapaliwanag ay maaaring makagulo sa nakikinig. At ang panghuli, maaaring gumamit ng iba pang alternatibong pananalita na di nalalayo ang kahulugan sa tunay na kapaliwanagan. So, ang susunod ay ang panahon ng paglalahad. So, dito, matatalakay natin kung kailan ka maglalahad o kailan ka o anong oras ka maglalahad. Una, kung hinihingaan ka ng opinyon, minsan, di naiiwasan ng kailangan ihayag mo ang iyong sariling opinyon sa piling sitwasyon. Dahil opinyon mo ang hinihingi, kaakibat nito ang pansariling kapaliwanagan na susuporta sa iyong opinyon. At ang pangalawa, kung kailangan ilahad ang sanhi at bunga, may mga pangyayaring hindi ninanais, ay dapat mong ipaliwanag ng buong linaw ang sanhi ng mga pangyayari upang maayos na maipadama ang anumang maging bunga nito. Para di ka ma-misunderstood sa mga nakikinig or sa mga nambabasa. So, ang pangatlo ay kung nais mong ipahayag ang pagsalungat o di kaya pagsang-ayon, ay karapatan ng bawat isa na kung kailangan ay salungatin ang anumang pahayag na may kamalian. Tulad din ng pagsang-ayon, dapat kung kinakailangan. Okay, so ang panghuli ay kung nais mo ibuod ang mga pangyayari o sitwasyon sa pagbubuod o paglalagom, higit na ito'y paglalahad dahil kailangan gamitin mo ang mga sariling pananalita upang maging kapanipaniwala ang buong buod o lagom. Dumako naman tayo sa paraan ng paglalahad. Una, maaaring sa pamamagitan ng pagbibigay kahulugan. If nalisdan ang imuhang mga naminaw or nakikinig o mga nambabasa, ay dapat ka mag-follow up ng mga paliwanag ang kahulugan ng mga pangyayari o sa isyong umiiral sa kato imong gi-present. So, pangalawa, maaaring sa pamamagitan ng pagbanggit ng pagkakapareho. So, imuha bitong ikuan example sa mga gihimo sa kadaghanan sa mga professor or kanang proctor sa kanang kuan sa CRMC or sa uban pang eskwelahan is kanang ilaha bitong i-relay sa ilahang experience or ilahang kanang life gid bitaw, like story sa ilahang life para kuan dali masabtan sa mga mambabasa. So, pangatlo is maaaring sa pamamagitan ng paghahambing-hambing. So, ang mangita bitaw kag kanang butang sa imong palibot if kanang naay makapareha ana niya or something nga kanang makapasabot sa
kanang naminaw nimo, like kanang imuha tong basihan ang katong kuan makita nimo sa paligid. Then pang-apat is maaaring sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pagsang-ayon at di pagsang-ayon. Like kiba naman ta if kanang mag-present ka, so nagirabay mo disagree and napi mo agree. So ang panglima ay maaaring sa pamamagitan ng pagtatalakay ng sanhi at bunga. So ipaliwanag mo kung ano nga ba ang kuan, paliwanag mo ng linaw kung ano ba ang mga sanhi ng mga pangyayari o kaya ang kinahihinat ng bunga na mga nangyari. At ang panghuli naman ay maaari sa pagbibigay kuro-kuro o opinion. So, natakol man to ato last sa katangian ng paglalahad kung anong dapat gawin para like murag tips kung paano maglalahad. So, dumako naman tayo sa bahagi ng paglalahad. So, ang bahagi ng paglalahad ay meron itong simula, katawan, at wakas. So, sisimula naman ay meron itong tanong. At ang halimbawa na dito ay, may mapupuntahan ba ang tao sa mundo na hindi siya manganganib? So, yun. Ang pangalawa naman ay makakatawag pansing pangungusap, parirala o salita. Halimbawa na dito ay, ako ang pintuan. Ang sinumang taong pumasok sa akin ay maliligtas. Pangatlo, pagsasalaysay ng isang anekdota. Halimbawa na dito ay nakilala niya ang tunay na kaibigan ng dumating sa buhay niya ang isang matinding pagsubok. At sa pang-apat, siniping pahayag. At ang halimbawa na dito ay kung ang isa bulong sa iyong pagdating ay masayang mukha at may pakitang giliw, lalong ingatan at kaaway na lihim. At sa panghuli naman sa simula ay saligang pangkasaysayan. Ang halimbawa naman dito ay muling ibalik ang parusang kamatayan sa panahon ni dating Pangulong Ramos noong 1991. So, like mag-refer guys siya sa una. Then sa katawan, lahat ng mga detalye sa paksang nililinang at mga dapat talakayin ay napapaloob sa bahaging ito. Dapat dito nilalaman ang mga content or mga context sa iyong paglalahad. So, at ang panghuli naman ay ang sa wakas. At meron dito ang isang buod ng naging paksa, isang katanungan, magbibigay opinyon sa maaaring mangyari, pag-ulit ng binanggit sa simula, at pagsipi sa isang kataludtod ng tula o siniping pahayag. Magandang araw sa ating lahat. Tatalakayin naman natin ngayon ang mga uri ng paglalahad. May 7 uri ang paglalahad. Ito ay ang balita, editorial, suring basa, review, sanaysay, panuto, at talumpati. Balita. Ano nga ba ang balita? So, kaning balita is isa siya sa klase sa paglalahad nga nag-talk about sa mga pangyayari na nangyari na o currently na nahitabo sa palibot. So, basically, storya siya sa mga events nga involve ang mga tao, lugar kung saan nangyari, kung kailan, paano at kung bakit nangyari. Usually, ang pagsulat sa balita ay gumagamit ng anyo ng budo o baliktad na pyramid. Meaning, ang pinakamahalagang detalye ay nilalagay sa unang paragraph. Kana nga paragraph kay dapat mo answer siya sa question nga ano, sino, bakit, saan, paano at kailan. Mauni siya ang structure sa news writing, direct to the point upang maintindihan agad ng mga mambabasa. Pangalawa naman ay ang editorial. So, ang editorial ay parte siya ng pahayagan na ginawa or ginagawa ng editor-in-chief. Siya ang responsable sa pagsulat nito.
Usually, kung meron ito sa newspaper, makikita ito sa left side na pahina or kanang bisan asa sa page ibutang siya. So, ang purpose ng editorial is to express opinion or stand sa usa ka issue para maipakita sa mga mambabasa unsay baruganan or viewpoint galin sa newspaper mismo about certain topic or event. Ang pangatlo naman ay ang suring basa. Ang suring basa ay nagbibigay ng analysis o evaluation ng isang libro, storya, or literary works na inyong binabasa. Dito, ang manunuri ay mag-discuss kung ano ang mga magagandang parte at mga kapintasan ng akda. Focus siya sa mga ideas or messages nga gustong ipasabot sa story, ang choice of words nga gigamit sa author, o ang style sa iyang pagsulat. For example, kung magbasa ka sa novel, imong i-analyze kung nice ba ang flow sa story, deep ba ang meaning, o klaro ba ang message. Ang pang-apat naman ay ang review. Ang review naman ay may pagkahalintulad ang concept niya sa suring basa. Pero instead na libro, pelikula or movie ang subject. Dito, iyong i-discuss kung ano ang mga magagandang aspect sa movie like ang storyline, acting, characters, settings, cinematography, at kung meron bang kapintasan or kulang sa pelikula. Ang goal ng review ay para mabigyan ng insight ang mga manonood kung worth it ba panoorin ang movie o hindi. Halimbawa, mag-review ka sa Hello Love and Goodbye na movie nila Alden og ni Catherine. So then, imo i-point out unsa ka-realistic ang story ug unsa ka-effective ang acting ni Catherine ug ni Alden. So maon na siya. Ang panglima naman ay ang sanaysay. Ang sanaysay isang uri ng panitikan o literature nga nagtakol sa usa ka topic or issue para ma-explain og klaro sa readers. Pwede siya short or long, depende sa gusto sa writer. Ang sanaysay ay organized form of expression sa ideas, feelings, and opinions sa writer about a certain subject. For example, kung magbuhat ka og sanaysay about the importance of mental health, imo i-share imo understanding, imohang opinion, ug emotion about ana nga topic. So may dalawang uri tayo ng sanaysay. Ang una ay ang formal na sanaysay. So kaniyang formal na sanaysay ay isa sa klase ng sanaysay na seryoso at well-researched. Ang writer dito ay nag-conduct ng pananaliksik para mapalalim ang discussion sa topic. Usually, formal ang tono, walang slang, at ang goal ay makapagbigay impormasyon o kaalaman sa mga mambabasa. Example, kung magbuhat ka og sanaysay about climate change and its impact on the Philippines, kinahanglan mag-research ka og facts, data, or expert opinions para credible imuhang points. Ang pangalawang uri ng sanaysay ay ang di-formal na sanaysay. Ang di-formal na sanaysay ay mas relaxed and casual. Dito, di kailangan mag-search ng writer dahil ibinabahagi lang niya ang kanyang personal thoughts, experience, and opinions. Ang tone ay parang nakipag-usap lang sa reader at pwede gamitin ang simple or balbal na mga salita. Halimbawa, sanaysay about sa my first day in college. Pwede ka magstorya in a fun, chill, or emotional way like murag nagstorya lang ka sa imuhang mga barkada. Ang pang-anim naman na uri ng paglalahad ay ang panuto. Ano nga ba ang panuto? So, ang panuto ay isang klase ng paglalahad na nagbibigay ng direction or instructions. Pwede ni siya gamitin sa classroom like kanang sa exam or activity or sa personal use like kanang mga recipe, sa kanang procedure or guide. Importante na klaro at mas simple ang mga words na gigamit para mas madaling maintindihan at masunod ng mga mambabasa. Ang pangpito naman ay ang talumpati. So, ang talumpati ay isa sa klase ng paglalahad
na nag-explain o nag-convince sa mga tagapakinig para mapaniwalaan o makonvince sila. Pwede siya gamitin sa small group o sa maraming mga audience. May 3 uri ang talumpati. Una, ang walang paghahandang talumpati or extemporaneous. Diri, ang speaker is dili kayo siya well prepared. Usually, 3 minutes lang ang ibibigay na oras sa kanila upang makapag-isip sa kanilang sasabihin about their topic. Madalas itong ginagamit sa school, contest, or competition. Halimbawa, sa speech contest sa school, hatagan kanila og topic on the spot. Unya, hatagan ra ka og kanang mga, like what I've said kanina, is 3 minutes or mas taas-taas gamay nga oras or nga minuto or mas mubo pa ana. And then, kinahanglan na nimo siya i-deliver kung unsa man nimo about opinion sa imong topic. Ang pangalawang uri naman ng talumpati ay ang kagiyat na pagtatalumpati o impromptu. Dito naman, ang speaker ay biglaan lamang ang pagbibigay sa kanya ng tanong at kailangan sagutin agad. Walang time para mag-research or magplano deeply. Like for example, kanang sa meeting or sa klase. Kanang bigla kang tinanong kung ano ang opinion mo sa topic na inyong tinalakay at kailangan mo itong sagutin on the spot. Ang pangatong uri naman ng talumpati ay ang talumpating pangkabatiran. Dito, ang speech ay well prepared and memorized. Binibigyan ng mahabang oras o araw ang speaker upang makapag-prepare. Usually, sa stage o contest, merong set date and time para i-deliver. Gi-focus gyud ang preparation, rehearsal, o content para perfect ang pag-deliver. Example, kanang presidential speeches, graduation speeches, or any formal speech gagiplan og maayo.